Hi guys! Alam nyo ba na nakagawa ko nitong masarap na bibingka gamit ang pancake or hot cake mixture? At wag naman mag-alala sa pagluluto dahil pwede naman tayong gumamit dito ng ating mga kawali or kahit kaserola ay pwede rin. So kung paano, panoorin tong video na to hanggang dulo. First step, sa isang lalagyan, ilalagay natin dito yung 250 grams na Maya hot cake mix. Next, gagamitin tayo dito ng 1 cup na glutinous rice flour, 1 tablespoon na baking powder, ilagay na rin natin itong 3/4 cup na asukal. Para naman balanse yung lasa, maglagay lang din tayo ng 1/2 teaspoon na asin, 1 1/4 cup na coconut milk or gata pero ilagay lang muna natin yung 1 cup nito, 1/3 cup na cooking oil or pwede naman gumamit ng butter, and lastly, ilagay na rin natin itong 2 pirasong large eggs. Ayan, at haluin na nga rin natin ito ng dahan-dahan gamit ang ating mga whisk. Haluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine at kung napansin nyo nga na ganito rin yung kinalabasan ng mixture ninyo, ang ibig sabihin lang nito guys ay kulang pa yung gata or coconut milk na nailagay natin. Kaya ilalagay na nga rin natin yung natitira pang 1/4 cup. Uulitin ko lang po, gagamit tayo dito ng 1 1/4 cup na coconut milk or gata. So ayan, haluin lang ulit natin ito hanggang sa mag-well combine o hanggang sa maging ganito na yung texture or consistency ng ating mixture. Set aside lang muna natin ito saglit. Ang gagamitin naman nating pang toppings dito ay itong na-slice na salted egg or itlog maalat at na-slice na cheese. At para naman mas magmukhang bibingka ito, gagamit tayo nitong dahon ng saging. Ang gagawin lang naman natin dito ay papadaanan natin ito sa apoy. At pagkatapos nga ay pwede na rin tayong magluto nitong ating bibingka. Itong dahon nga ng saging ay ilalagay natin sa ating mga kawali or kaserola. At sunod na nga rin tayong maglalagay nitong ating bibingka mixture. Sa sukat naman nito ay gumamit lang ako ng 1/2 cup and then nag-add lang ulit nung kalahati nung 1/2 cup. Takpan at gagamit nga tayo dito ng mahinang apoy. Mag-set nga lang pala kayo ng timer for 8 minutes. After 8 minutes, buksan at maglalagay naman tayo ngayon ng toppings. Ito nga yung itlog maalat at na-slice na cheese. Takpan ulit at lutuin lang sa loob ng 5 minutes. Pagkalipas nga ng 5 minutes, buksan ulit. At para maluto na rin yung pinakaibabaw nito, ang gagawin lamang natin ay maglalagay tayo ng dahon ng saging. At gamit lang ang ating mga plato ay babaliktarin natin ito. Ayan, at ibalik na nga rin natin yung bibingka dito sa ating mga lutuan. Takpan lang ulit guys at lulutuin nga natin ito sa loob ng 5 minutes. Huwag kakalimutan na ilagay lamang yung mga apoy sa low heat. At i-check nyo lang din kada minuto baka luto na ito. So ayan, pagka naluto na nga ito ay pwede na rin natin itong iserve. At para makumpleto na at mas lalong sumarap, maglagay lang din tayo dito ng butter or kahit margarine. Ito na yata yung bibingka na kahit lumamig ay napakalambot at napakasarap pa rin.